Bago tayo magsimula, paki-like naman ang video upang matulungan mo kami. Sa isang maaliwalas na bayan sa Russia, ang pastry chef na si Anya ay may magandang relasyon sa kanyang kasintahang si Zhenya na nagtatrabaho sa isang swimming pool at may pagkahilig sa fitness. Sa unang pagkikita nilang dalawa, nagmistulang supermodel si Anya. Ngunit mula noon, nagsimula siyang magtrabaho sa isang panaderia, kaya siya ay naging parang batang napabayaan sa kusina. Habang lumilipas ang mga buwan, kapansin-pansing tumaba siya, ngunit hindi siya kinausap ni Zhenya tungkol dito dahil alam niyang sensitibo ito sa paksa. Isang araw, nakatanggap si Anya ng imbitasyon sa isang kasal at kinakabahan siya nang makita niya ang sarili sa salamin na isinasaalang-alang kung gaano nagbago ang kanyang katawan. Nang simulan niyang isuot ang mga damit na mayroon siya, hindi na magkasya ang mga ito at ang ilan sa mga ito ay napunit pa. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nakahanap siya ng isang damit na akma ng disente at sinabi sa sarili na walang makakapansin sa pagbabago. Napansin naman ni Zhenya at bagamat wala siyang sinabi, halatang hindi masaya ang mukha niya. Napansin ni Anya ang reaksyon niya at mas lalo siyang kinabahan, lalo na nang naalala niyang darating din ang lahat ng fitness friends ni Zhenya. Inamin ni Anya na wala siyang ganang pumunta sa party at nag-alok na lang na manood at kumain ng pizza. Hinayaan siya ni Zhenya na manatili ngunit kailangan niyang umalis dahil malapit itong kaibigan kaya nangako siyang pagkatapos niyang magbigay ng talumpati ay babalik kaagad. Upang subukang itago ang kanyang pagkadismaya, binuhat ni Zhenya si Anya at pinaupo sa counter. Ngunit tumalikod siya nang subukan ni Anya na halikan siya, na ikinagalit ni Anya. Pagkaalis ni Zhenya, nagsuot si Anya ng komportableng damit at tinitimbang ang sarili. Nang makita ang mga bilang na umabot sa 76 na kilo, nagpasya siya na iinom na lang ng tubig ngayong araw. Gayunpaman, siya ay nauwi sa pagluluto ng pritong pagkain. Nang tingnan niya ang kanyang social media, nakita niya ang mga larawan ng kasal. Ang lahat ng mga babae ay mukhang magaganda at payat at siya ay nakaramdam ng kakilakilabot. Ang masama pa nito, may video ng isang babae na humalik sa pisngi ni Zhenya at halatang nanatili siya sa party pagkatapos ng lahat. Nagalit si Anya at nagmadaling magpalit para dumalo sa kasal, tinawag ang kanyang matalik na kaibigan na si Natasha para sunduin siya. Napansin din ni Natasha na tumaba si Anya, ngunit hindi siya nagkomento tungkol dito. Sa katunayan, sa tingin niya ay mukhang maganda si Anya at pinaalalahanan siya na mahalin ang kanyang sarili. Pagdating ni Anya sa party, nakita niya si Zhenya na sumasayaw kasama ang babae na tila mas malapit kaysa sa mga kaibigan. Sa kanyang pagkainggit, agad na pumagitna si Anya sa kanila at hinalikan si Zhenya, dahilan para lumayo ang dalaga. Halatang naiinis si Zhenya pero hindi nagkomento tungkol dito. Pagkatapos ng sayaw, umupo ang magkasintahan at nagsimulang kumain si Anya habang nagtatanong kung bakit napakalapit ni Zhenya sa babaeng iyon, ngunit sinabi niya na ito ay isang group dance. Ang pagseselos niya ay naging dahilan upang sa wakas ay aminin ni Zhenya na hindi na niya ito gusto dahil naging pabigat na ito para sa kanya at buong linggo niyang iniisip na makipaghiwalay. Nagsimula ang isang pagtatalo na naantala ng photographer at ng bagong kasal na mag-asawa na gustong mag-high, kaya sinubukan ni Anya na itago kung gaano siya nagagalit para sa kapakanan ng party. Gayunpaman, nagtataka ang bride kung buntis si Anya at nalungkot siya dito. Pagkatapos, formal na nakipaghiwalay si Zhenya sa kanya at lumayo, naiwan si Anya na umiiyak. Umalis si Anya sa party at sumakay sa bus para makita ang kanyang ina, walang pakialam sa pagpunta sa kanayunan sa ganoong hitsura. Pagdating niya, nasa kalagitnaan ng isang date ang nanay niyang si Olga. Gusto ni Olga na magkaayos ang kanyang anak at ang kanyang kasintahan, ngunit ang mga bagay ay napaka-awkward at hindi nagsasalita si Anya hanggang sa umalis ang lalaki. Sinabi ni Anya kay Olga ang nangyari at itinuro ni Olga na si Anya ay hindi mataba, siya ay may makapal na buto, ngunit ito ay nagpapalala lamang sa kalooban ni Anya. Nang gabing iyon ay nanatili si Anya sa tahanan ng kanyang ina at hindi mapigil ang tumingin sa mga larawan ni Zhenya dahil namimiss pa rin niya ito kahit na iniwan siya nito. Nakahanap din siya ng lumang larawan ng kanyang sarili na hindi rin nakatulong sa kanyang kalooban. Kinabukasan, inanyayahan ni Natasha si Anya na manatili sa kanyang lugar kung saan kasama niya ang kanyang asawa na si Dimas. Nandito pala si Zhenya kagabi para iwanan ang lahat ng gamit ni Anya, kaya pumayag si Anya na dalhin ang higaan sa balcony hanggang sa makahanap siya ng sariling tirahan. Sinusubukan din ni Natasha na aliwin si Anya para tulungan siyang makalimot at makapag-move on, ngunit nagrereklamo lang si Anya tungkol sa kanyang kasintahan ngunit inamin din niya na gusto niya itong bumalik.
Sinubukan din ni Dimas na tumulong. Sinabi kay Anya na maganda siya. Ngunit lalo lang itong lumala dahil masasabi niyang mabait lang si Dimas para pasayahin siya. Si Anya ay nananatili sa kama ng maraming araw, hindi makayanan ang kanyang kalungkutan. Isang hapon, sa wakas ay napuno na si Natasha at ibinahagi niya ang kwento ng isang kaibigan niya na iniwan din. Sa halip na umiyak buong araw, ang kaibigan niya ay nagpunta sa gym at nawala ang lahat ng kanyang labis na timbang sa loob lamang ng isang buwan. Nang muli siyang makita ng nobyo, pumunta ang lalaki sa kanyang opisina na may dalang mga bulaklak para makiusap na bumalik siya. Ngunit sinabihan siya ng babae na tapos na sila at ibigay sa iba ang bulaklak. Ang lahat ng ito ay maaaring gawin ng libre sa pamamagitan ng paggamit ng isang linggong free trial sa bawat gym sa lungsod. Pinutol ni Dimas ang kanilang pag-uusap gamit ang isang baso ng tubig upang pilitin si Anya na maghugas, na nagpatawa sa kanya sa unang pagkakataon sa ilang sandali. Pagkaraan ng araw na iyon, uminom lamang si Anya ng isang basong tubig at nangakong susubukan. Nakalulungkot na ang kanyang unang karanasan sa gym kailanman ay isang ganap na kapahamakan, hindi niya naiintindihan kung paano gagamitin ang gym equipment at patuloy lang siyang nabibigo, na labis siyang nadismaya. Hindi pa babanggitin ang pressure na makita ang iba na payat at nag-eehersisyo ng maayos. Sa oras na siya ay matapos, siya ay nauwi sa fast food upang aliwin ang sarili. Nakita ito ni Natasha dahil nagtatrabaho siya sa restaurant na iyon at pinagalitan siya dahil sa hindi pagtupad sa pangako. Itinapon ang kanyang pagkain bago siya matapos. Pinili ni Natasha ang sandaling ito para ipaalam kay Anya na malapit na siyang lumipat sa Moscow, kaya kailangang magsikap si Anya para makapag-move on kaagad. Pag-uwi ni Anya, nilagyan niya ng espesyal na cream ang kanyang belly at binalot ito dahil narinig niya na ang trick na ito ay maaaring makatulong na mapababa ang kanyang timbang. Gayunpaman, habang naghihintay na gumana ang trick, patuloy siyang kumakain ng junk food. Lumalala ang kanyang pagkagumon kaya nagising siya sa kalagitnaan ng gabi para kumuha ng pagkain sa refrigerator at kailangan siyang pigilan ni Natasha. Hindi nakakatulong ang katotohanang nagtatrabaho si Anya sa isang panaderia. Sa tuwing dinidilaan niya ang kanyang mga daliri habang gumagawa ng cake, sinusubukan niyang bumawi habang nag-eehersisyo ng kaunti sa kusina. Para sa tanghalian ay mayroon lamang siyang tsaa. Sa buong maghapon, nakontrol niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. Ngunit nang maiwan siyang mag-isa na may dalang cake, labis na ang tukso. Pagkatapos ng maraming pagsubok at muntik nang masira ang isang istante, sumuko si Anya at kinain ang kalahati ng cake ng mag-isa habang umiiyak. Sa wakas ay tinanggap kung gaano kalubha ang kanyang problema. Naghanap si Anya ng isang self-help group na nakatuon sa pagkahilig sa pagkain. Nang dumalo siya sa una niyang pagpupulong, nagulat siya nang makitang lahat sila ay babae maliban sa isang batang lalaki na nagngangalang Kolya. Binigyan sila ni Anya ng peking pangalan at sinabing wala siyang problema. Nandito lang siya bilang isang mamamahayag upang magsulat ng isang artikulo tungkol sa mga karamdaman sa pagkain. Ang mga tao sa grupo ay hindi gusto ang paggamit ng mga salitang iyon at tinatawag na matakaw, kaya ang isang pagtatalo ay nagsimula ang laro sa pagpili ng isang mas magandang bigkas. Bigla silang sinabihan ni Kolya na nagsasabing lahat ng tao dito kasama ang kanyang sarili ay mataba. Direkta rin niyang tinawag si Anya na mataba, dahilan para magpanggap itong may tawag at umalis sa meeting dahil sa kahihiyan. Sinundan siya ni Kolya sa kanyang kotse, tinawag siyang nagsisinungaling at sinasabi na iniiwasan niya ang kanyang problema. Niyaya din niya itong sabay naman ng halian, ngunit tinanggihan siya ni Anya. Pagkatapos, pumunta si Anya sa isang restaurant at nahanap din siya ni Kolya doon. Itinapon niya ang kanyang juice habang nagrereklamo siya tungkol sa asukal, pagkatapos ay nagpropose na maging fitness sponsor ng isa't isa. Kung pananatilihin nilang may pananagutan ng isa't isa, makakapag-ehersisyo sila araw-araw at makakahanap ng emosyonal na suporta kapag may nanonokso sa kanila. Si Anya ay may pag-aalinlangan ngunit binigay ni Kolya ang kanyang numero at hiniling sa kanya na tawagan siya. Pag-uwi niya, tinitingnan ni Anya si Kolya sa social media at napansin niya kung gaano siya nagsisikap. Kinabukasan ay nagpakita si Kolya sa bahay ni Natasha at hiniling si Anya na mag-jogging. Ayaw ni Anya, pero tinulak siya ni Natasha na umalis. Sa kanilang unang araw, nahihiya si Anya na makita kasama si Kolya at ayaw niyang mag-ehersisyo ng husto. Gayunpaman, hindi sumusuko si Kolya sa kanya at habang lumilipas ang panahon, natututo si Anya na umasa sa kanya. Siya ay napaka-sweet na lalaki at ang makita siyang hindi nahihiya sa pagiging matabang tao ay napaka-inspiring.
Si Kolya at Anya ay naging magandang magkaibigan at nandyan para sa isa't isa bago ang bawat pagkain upang magbigay ng suporta at pag-unawa na ginagawang hindi gaanong nakakatakot at nakakadismaya ang proseso ng pag-ehersisyo. Nagtatag sila ng isang ehersisyo na gawain at sumali din sa mga marathon. Natututo si Anya na makita kung paano nahuhumaling ang mga tao sa pagkain sa pang-araw-araw na buhay at gusto ng lahat na pakainin siya, kaya sinimulan niyang subaybayan ang mga protina, taba, at carbohydrates na kinokonsumo niya upang ayusin ang kanyang diet. Nagdadala rin siya ng masustansyang pananghalian sa trabaho at madalas siyang nakikipagtalo kay Olga sa tuwing lumalabas ang paksa ng pagkain. Salamat sa lahat ng pagsusumikap na ito, si Anya ay nagsimulang mabawasan ng timbang at mabawi ang kumpiyansa. Gayunpaman, ang kumpiyansa na ito ay kadalasang nababawasan sa tuwing napapalibutan si Anya ng mga payat na babae, lalo na sa mga konteksto tulad ng mga pool party. Si Kolya ay hindi sumusuko sa kanya at inaaliw siya sa tuwing nangyayari ito. Tinuturuan siyang sumigaw upang maibsan ang stress at ibahagi ang kanyang lihim na lugar sa lawa. Isang bagay ang hindi nagbago, gusto pa rin ni Anya na bumalik si Xenia hanggang sa nag-iwan ng komento sa social media ni Xenia at nagselos si Kolya dahil dito. Nahihirapan din si Natasha, patuloy siyang nakikipag-chat sa mga taga-Moscow para sa trabaho at hindi ito gusto ni Dimas. Kaya patuloy siyang gumagawa ng mga paraan upang esabotahe ang kanyang paglipat. Pagkalipas ng 1 buwan at kalahati, pumayat si Anya at magkaroon ng kumpiyansa na bisitahin si Xenia. Pumunta siya sa swimming pool kung saan siya nagtatrabaho at nagkunwaring natagpuan siya ng hindi sinasadya. Hindi makapaniwala si Xenia sa kanyang nakikita at nagsimulang mag-chat ang dalawa tulad ng dati, naglalaro din sila sa tubig na parang walang nangyari. Masaya ang kanilang hapon ng magkasama hanggang sa dumating ang babae mula sa kasal at nalungkot si Anya nang marinig niyang nakikipag-date siya kay Xenia. Sa muling pagkawasak ng kanyang puso, sinira ni Anya ang kanyang mga gawi na makipagsabayan at magpalipas ng gabi sa pag-inom at pagsasalo-salo para makalimot. Isang lalaki ang interesado sa kanya at umalis kasama niya. Kinabukasan, nagising si Anya sa isang kakaibang kama, ngunit ito pala ang lugar ni Kolya at nanunumpa siyang walang nangyari sa pagitan nila. Nag-effort si Anya at naalala niya na kagabi, muntik na siyang umuwi na may kasamang estranghero, pero saktong dumating si Kolya para iligtas siya dahil nagkamali ang lalaki na samantalahin ang isang lasing na babae, ngunit nasuntok siya nito sa mukha. Sa kanilang pag-uwi, ginugol ni Anya ang buong biyahe sa pagrereklamo tungkol kay Xenia at sa kanyang nawawalang ama. Iniisip ngayon ni Kolya na si Anya ay nagdurusa sa kawalan dahil sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya, at pinupunan niya ang kawalan na iyon ng pagkain. Hinahangad din niya ang validation ni Xenia dahil gusto niya ang isang masamang lalaki na bumalik sa kanyang buhay. Handa nang subukan ang teoryang ito, muling pinuntahan ni Anya ang kanyang ina upang hingin sa kanya ang numero ng kanyang ama. Binigyan siya ni Olga kahit na sa tingin niya ay hindi maganda ang ideyang iyon dahil sinaktan silang dalawa ng lalaking iyon. Tinawagan ni Anya ang kanyang ama at nagkaroon sila ng awkward na pag-uusap kung saan pumayag itong ibigay sa kanya ang kanyang address para mabisita siya nito. Pagkatapos ay tiningnan ni Anya sa mga drawer ang jacket na niregalo sa kanya ng kanyang ama bago siya umalis. Hiniling ni Anya kay Kolya na ihatid siya sa bahay ng kanyang ama at tinanggap ni Kolya kung si Anya bilang kapalit ay pupunta upang mag-cheer para sa kanya sa susunod na karera, bagaman hindi gusto ni Anya ang ideya. Dahil mahaba ang biyahe, huminto sila para kumuha ng maraming selfie at magsaya. Sinubukan ni Kolya na iyakap ang kanyang braso sa upuan ni Anya, ngunit palagi niya itong tinutulak palayo. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, sa wakas ay nakita ni Anya ang kanyang ama, na si Sergey, at nalaman niyang may kasama siyang babae. Medyo awkward ang pag-uusap sa tanghalian, at nang nag-iisa sila, nagtataka si Anya kung bakit hindi naging bahagi ng buhay niya ang kanyang ama. Agad na sinabi ni Sergey na noong sinubukan niyang bisitahin siya para sa kanyang kaarawan, pinaalis siya ni Anya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng bad finger sa bintana. Ibinigay sa kanya ni Anya ang jacket at ipinaalala ang oras na magkasama silang sumasayaw. Ngunit naisip ni Sergey na sinusubukan niyang gawin siyang katatawanan at umalis sa mesa. Maya-maya, hindi sinasadyang nalaglag ni Anya ang kandila at nagsimula ng apoy na tumupok sa bahay, nasunog pa ang kanyang likod ng apoy. Agad siyang tinulungan ni Kolya, ngunit sa halip na mag-alala tungkol sa mga pinsala ng kanyang anak na babae, sinigawan siya ni Sergey dahil sa pagsira sa lahat. Dumating si Kolya upang ipagtanggol siya, ngunit nagpasya si Anya na umuwi. Tahimik at awkward ang biyahe pabalik. Nang ibaba ni Kolya si Anya sa lugar ni Olga,
Hinalikan niya ito sa ilong upang pasalamatan siya. Iniisip ni Kolya na sa wakas ay bumalik na ang kanyang panliligaw at nasa isang kahanga-hangang mood buong araw hanggang sa ipagpalit ang kanyang relo upang makakuha ng mga bulaklak para kay Anya. Maya-maya, binisita ni Zenya si Anya at dinala ang mga bulaklak para humingi ng tawad sa lahat. Hindi mapigilan ni Anya ang kanyang alindog at sa huli ay naging malikot sila. Habang sila ay abala, si Kolya ay dumating dala ang kanyang mga bulaklak, ngunit nakita niya ang mga ito sa bintana at nagpa siya na umalis upang alagaan ang kanyang nawasak na puso. Matapos ang kanilang mga oras ng kasiyahan, nagkomento si Zenya na ang paghihiwalay ay naging isang magandang bagay dahil ito ang nag-udyok kay Anya na magbawas ng timbang. Dahil dito, napagtanto ni Anya na hindi nagbago si Zenya at ang pagsama sa kanya ay mangangahulugan ng patuloy na takot sa sarili niyang katawan na magdulot ng panibagong breakup. Nasaktan ngunit desididong hindi na muling maranasan ito, pinalayas ni Anya si Zenya. Nang maglaon, ibinalita ni Olga na ikakasal na siya at umiyak si Anya dahil hindi siya maaaring maging masaya tulad niya. Sa gabi, binisita ni Anya si Natasha na may party sa kanyang bahay. Gustong ibahagi ni Natasha ang kanyang mga problema, ngunit wala sa mood si Anya na pakinggan siya dahil mayroon siyang sariling mga bagay na dapat harapin. Biglang binigyan ng isa sa mga partygoer si Anya ng pipe upang makalimot at aksidenteng nalaglag ito ni Anya sa balcony na naging dahilan upang mahulog ito sa ibabaw ng sasakyan ng pulis. Dumating ang isang pulis sa apartment para arestuhin sila dahil sa kanilang ilegal na paninigarilyo, kaya sinuhulan siya ni Natasha para paalisan siya. Ang perang iyon ang huling ipon na kailangan niya para makapunta sa Moscow at nakikita ito ni Dimas bilang senyales na hindi siya dapat umalis. Nagsimula ang isang pagtatalo tungkol sa kanilang mga pangarap para sa hinaharap at nang sinubukan ni Anya na tumulong, sinigawan siya ni Natasha. Si Anya ay palaging nakakatanggap ng tulong mula sa kanya ngunit hindi na bumalik ang pabor at si Natasha ay pagod ng maging responsable. Habang patuloy na naglalaban sina Natasha at Dimas, umalis si Anya upang bisitahin si Kolya sa lihim na lugar ng lawa na hinahangad ang kanyang suporta at kaginhawaan. Gayunpaman, nagalit si Kolya at binato siya ng mansanas na sinasabi na kung hindi niya mahal ang kanyang sarili, walang magmamahal sa kanya. Pinutol din niya ang kanilang pagkakaibigan at sinabihan siyang kumuha ng bagong matabang kaibigan. Pagkaalis ni Kolya, pinalibutan ng grupo ng masasamang lalaki si Anya gamit ang kanilang mga motorbike, kaya kailangan niyang tumakas na umiiyak at nakatulog siya sa gitna ng wheat farm. Kinaumagahan, nailigtas ng kasintahan ni Olga si Anya sa tamang oras bago siya masagasaan ng isang harvester at nalaman ni Anya na may problema siya sa pag-inom. Pagkatapos, pinuntahan ni Anya si Natasha, ngunit walang nagbubukas ng pinto. Narinig siya ng isang kapitbahay at pinayagan siyang umakyat sa kanyang bintana upang makalusot sa lugar ni Natasha. Humingi ng tawad sa kanya si Anya sa pagiging isang kakilakilabot na kaibigan at sinabihan siyang pumunta sa Moscow dahil karapat-dapat siya. Ang mga babae ay ginugol ang kanilang huling hapon na magkasama bilang isang paalam. Nang maglaon, tinulungan ni Anya ang kasintahan ni Olga na alisin ang lahat ng kanyang alak sa pamamagitan ng pagsunog nito. Pagkatapos ay sinurpresa niya si Olga sa pamamagitan ng pagpapakita na tinatanggap niya ang kanyang kasal sa hinaharap. Kinabukasan, pinuntahan ni Sergey si Anya at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagsisikap na maging higit pa sa kanyang buhay. Para mapatunayang nagmamalasakit siya, sinayaw niya ito tulad ng dati noong bata pa siya. Naantig sa alaala, pumayag si Anya na makipagkasundo sa kanya. Nang magtanong si Sergey tungkol kay Kolya, ipinaliwanag ni Anya kung ano ang nangyari at sinabi ni Sergey na kung magkakasundo sila, magagawa rin niya sa kanyang kaibigan. Hiniling ni Anya kay Sergey na dalhin siya sa marathon at nakita si Kolya na lumalabag sa mga patakaran para uminom ng soda. Agad itong inalis ni Anya at naging mahigpit ngunit mapagmalasakit na sponsor na kailangan niya at sinabi na walang nagmamahal sa kanilang sarili tulad ng ginagawa ni Kolya, kaya dapat niyang tingnan ang kanyang sarili bilang inspirasyon. Ang dalawa ay nagtapos sa pagtakbo ng marathon ng magkasama at nakumpleto ito pagkatapos ng maraming paghihirap. Tuwang-tuwa si Kolya na hindi niya mapigilan na halikan si Anya para magdiwang. Walang pakialam si Anya dahil natutunan niyang pahalagahan ang uri ng maipagmamalaking kaligayahan ni Kolya sa kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.